Hello. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat anak ng Diyos. At muli po tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At minsan ko pa nga po kayo na imbitahan na tayo ay muling tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talatang 16 at 17. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagturo, sa pagsaway, sa magtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasa sangkapang lubos at lahat sa mga gawaing mabuti. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po sa aming pagpupuri at pagsamba na aming tanda ng aming pagbibigay at pagkakaloob at pagawad sa iyo, O Diyos, ng pagbabalik namin ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa buong sanglinggo na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa katagumpayan at salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Salamat po, Diyos, sa iyong pangunguna niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, patnubayan niyo po nawa kami sa umagang ito at patuloy namin na wini-welcome at patuloy namin, O Diyos, na kayo po ang manguna, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang magministeryo sa bawat isa po sa amin. Gayon din po ang akong anak na iyong gagamitin. Kayo po ang manguna po sa akin, magturo at magbigay ng kaalaman na nagbubuhat lamang po sa iyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang iyong salita sa oras na ito at alam namin na hindi po kami lalabas sa bahay-sambahang ito na kami ay hindi napagpala ng iyong mga salita. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay patungkol po sa autoridad ng salita ng Diyos. Ang topic po natin is the authority of God's Word. Ano po? Ano po ba ang autoridad ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin? Base po doon sa ating binasa sa teksto sa ikalawang Timoteo 3, 16-17, ang una po nating makikita dito at pag-aaralan po natin ay the authority, the Bible is the final authority in matters of faith and practice. Ano po? Ang Biblia ang pinal na autoridad sa mga bagay ng pananampalataya at gawain. Ibig sabihin po, mga kapatid, wala pong sinisino ang salita ng Diyos, mapa ikaw man ay Kristiyano o hindi, ang tanging pinal na autoridad ay ang salita ng Diyos. Ang basihan ng pananampalataya sa lahat, sa sinukob, ay nagmumula po sa salita ng Diyos o sa Biblia. Una po, makikita po natin dito, ito po ay kinasihan ng Diyos. It is inspired by God. Ano po? Meron pong 6 na katotohanan na makikita po natin sa Biblia. Una po, natanging ang Biblia po ay, ito po ay tinatawag natin na sa lahat ng mga libro, ito po yung best-selling. Ano po? Ito po ay mahaliw sa Kanya. Sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang pagkakakilala. Ano po? Ganoon po ang salita ng Diyos na ating pong binabasa, na ating pong nakikita. Ito po ang Biblia. Ito po ay pangalawang bagay na katotohanan sa salita ng Diyos o ang Biblia ay ito po ay kinasihan ng Diyos. It was inspired by God. 1,600 years po in the making na isulat, nagawa, ang banal natin na kasulatan na na-enjoy na po natin, mga kapatid. Hanggang sa ngayon ay salamat po sa Panginoon sapagkat dahil sa kanyang biyaya ay pinagkalooban niya po tayo ng Biblia. Ano po? Na siyang patnubay natin sa ating araw-araw. Ito po ay sinulat ng mga hari, isinulat po ng mga propeta, ng mga mangingisda. Ito po yung mga una nating alagad, yung mga fishers, mga mangingisda. Ibig sabihin, in the walks of life, na isulat po sa pamamagitan po ng pagsama ng Panginoon. Yung illumination na tinatawag po natin, yung pagbibigay liwanag ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos,
binibigyan po ng kaliwanagan ng ating mga